vanishing deduction, or also known as property previously taxed. Okay, property previously taxed. So halimbawa, si Pedro namatay last year. May mga pag-aari siya. Okay? So natural, nag-file tayo ng estate tax return at kung pasok sa threshold na taxable, then magbabayad ng estate tax. Tama? So, isa sa mga tagapagmana ay yung asawa niya, si Ana. So may namana si Ana last year. So obviously, yung minana ni Ana ay na-estate tax na last year under Pedro. Ngayong taon, namatay naman si Ana kasi namimiss na niya si Pedro eh. So mahal niya talaga si Pedro, so sumunod din siya agad. So halimbawa, isa sa mga namana, yung mga namana ni Ana halimbawa ay lupa sa Quezon City, lupa sa Batangas, yung dalawang yun, kunwari, yun yung mana niya. Yun yung mga mana niya. Namatay ngayon si Ana, natural, yung dalawang yun, ire-reflect na sa estate ni Ana. Di ba? Kasi pag-aara ni Ana yun eh. Di dahil nasa estate ni Ana, i-estate tax na naman. Can you follow? Ka-estate tax lang, yung mga properties na yon na estate tax na. I-estate tax na naman ngayon. Nagkakaroon tayo ng tinatawag na indirect double taxation. So, dahil nagkakaroon ng indirect double taxation, lumalabas the burden is too much. So, the law allows us to deduct vanishing deduction para maibsan yung epekto ng tinatawag na indirect double taxation. So, kailan nagkakaroon ng vanishing deduction? Kung may mga properties yung current decedent na galing sa gratuitous transfer. Okay, nagaling sa gratuitous transfer. Miss Sheila Maytan, ano ang ibig sabihin ng galing sa gratuitous transfer? Ano po, donation. Donation lang ba? Anong klaseng donation yan? Ano po, yung Mortis Cosa po. Mortis Cosa. Donation for Mortis Cosa po. Donation mortis causa. Ha? Ano ang ibig sabihin ng donation mortis causa, Iha? Parang hindi ka sure sa sinasabi mo. Ano ang ibig sabihin ng donation mortis causa? Yung kapag mag-take lang po ng effect yung donation once na namatay na po yung... So in short, mana. So, kapag kayong property ni namatay ay galing sa mana, maaaring may vanishing deduction. Tama ba? Apo. Okay. Yun lang ba yung instance na kung saan possible ang vanishing deduction? Johannes, Nicolo? May iba pa bang instances or instance when vanishing deduction is applicable? Tingin ko po sir, hindi lang po yan dahil when we say gratuitous transfer po, transfer na without consideration po sir. So ano ibig sabihin natin pag transfer na without consideration? Yun bang pamana ay may consideration? Wala? Wala po sir. Wala. Ano pa? Meron pa bang gratuitous transfer maliban sa pamana? Opo sir. Kapag binigay po sir na wala pong consideration. Anong tawag mo sa transaksyong yon?
Bea, Francesca. Sir, ano po, donation inter vivos. Donation inter vivos. Ano nga ba ang donation inter vivos, Iha? Donation made po during the existence of the resident. During his lifetime po. Ano ulit? Donations Donation made during the existence of the during the lifetime. during the lifetime po. During the life nung buhay pa si donor. Mga donation na nagte-take effect noong buhay si donor sa kadoni. Follow? Oh. So balik tayo. Vanishing deduction may come from pamana. Yan yung mortis causa donation. And from inter vivos donation. Follow? So, kung yung namatay ay meron siyang mga pag-aari na nanggaling either sa pamana or donation inter vivos, o hindi automatic yun it may be subject to vanishing deduction provided minana niya yon or i-donate sa kanya yon within 5 years bago siya namatay. At noong minana niya yon, nabayaran yung estate tax. Or noong dinonate sa kanya, bayad yung donor's tax. Bakit importante yon, Ronilio? Bakit importanteng dapat para subject to vanishing deduction? Dapat yung applicable na estate tax noon nabayaran. Dapat yung applicable na donor's tax noon nabayaran. Bakit? Because in the first place po, ang reason po ng vanishing deduction is to alleviate yung mga tax na nabayaran na po dati, nataksan na po. So kasi sir, kung wala yun, hindi tayo magkakaroon ng tinatawag na double taxation. Can you follow? Ang purpose ng vanishing deduction is to minimize the impact of indirect double taxation. So, kahit galing sa mana yan, or kahit galing sa inter vivos donation yan, kung hindi naman pala bayad yung taxes noon, there will be no vanishing deduction. Okay? So, may iba't ibang rates yan. I'm very sure nabasa nyo na. So, kung within 1 year, magmula nung minana niya o dinonate sa kanya yan, then the percentage is 100%. And so on and so forth. Can you follow? Hanggang 5th year lang. Hanggang 5th year lang. So, halimbawa, namatay si Ana. Itong lupa na to, na pag-aari niya, mana niya sa ama niya. 10 years ago, wala nang vanishing deduction. Kasi hanggang 5 years lang. Can you follow? No, namatay si Ana. Itong lupang to, minana niya kay papa niya, minana niya kay papa niya. Itong lupang to, minana niya kay papa niya. Within 5 years. However, itong lupang to na minana niya sa papa niya, minana din ng papa niya sa lolo niya. Nagets niyo? So, nung namatay yung papa niya, na-subject na yan sa vanishing deduction. Hindi na pwedeng i-vanishing deduction na naman ulit. Nagets nyo? Kung hindi nyo mag-gets, kunwari ito. Yan. Wala akong ibang wala pala dito yung mga SPA ko. Anyway, so halimbawa, dito na lang ako magsulat. Halimbawa, Pedro, pinamana kay Ana. Nagkaroon ng vanishing deduction. Tama? Namatay naman si Ana, pinamana niya kay Lorna. Kahit pa minana ito ni Lorna kay Ana, within a period of 5 years, kahit pa bayad yung estate tax noong namatay si Ana, Lorna can no longer claim vanishing deduction kasi that property was already subjected to vanishing deduction before. Can you follow? Okay. So meron tayong formula ng vanishing deduction. So I hope maintindihan nyo how to compute vanishing. So value to take, mag-start tayo sa value to take. Yan yung i-compare mo
ang fair market value ng property noong minana o noong i-donate sa'yo versus magkano ang fair value noong ikaw ay namatay. We choose whichever is lower. So, ganun lang naman. So, halimbawa, gaya niyan. Nakita mo yung formula. Yung ibang estudyante, takot na. Yung mga ibang nagre-review ng CPA board, takot na. Parang, hindi mo pa try, pag takot na kayo. So, akala nyo talaga ang tax ay napakahirap. So, ang sabi lang naman sa value to take, itong lupa na to, na nasa estate ni namatay ngayon, magkano ba ngayong namatay siya? 5 million, sir. Magkano yan nung minana niya? 4 million lang, sir. O, edi piliin natin yung 4 million because that's the lower amount. And then, ang next na tanong, nun bang minana niya? Naka-mortgage yun. Nakasanla ba yan nung minana niya? Yes, sir. Kung nakasanla, halimbawa, magkano? Sir, naka-mortgage yan ng 1 million. May nabayaran ba siya doon? Meron, sir. Magkano nabayad niya? 500,000, sir. O, edi ikaltas mo yung 500,000. Ay, sir, nung minana niya yan, malinis. Malinis. Walang mortgage. O, edi walang mortgage paid. So, mandatory ba ito? Natural, hindi. Only kung meron. Ay, sir, nung minana niya yan, nakasanla. May mortgage na 1M. Kaso, sir, namatay na siya, wala pa siyang nababayad doon. O, edi walang mortgage pay. So, kung ganon, pareho ang value to take sa ka-initial basis. O, hindi ko sinasabing equal ang amount niyan, ha? Pwede bang equal ang value to take sa ka-initial basis? Pwede. Kung walang pinag-uusapan na mortgage paid. Pero kung may mortgage paid, siyempre magkaiba yung halaga ng value to take sa ka-initial basis. So if you deduct the value, the mortgage paid to the value to take, then you will arrive at initial basis. And then you will have another deduction. Ito ang mandatory. Ito hindi mandatory to eh. Only if. Ito mandatory to. Okay? Tinatawag to na proportional deduction o kaya second deduction. Kasi kung minsan ito tinatawag na first, so natural, this is second deduction. Or proportional deduction. You get the initial basis, that's your enumerator, divide by the gross estate, multiply mo na na-compute man no, losses, indebtedness, taxes, etc. Plus transfer for public use. Ano ba yung transfer for public use? Pamana sa gobyerno. Mapa barangay, mapa probinsya, mapa city, municipal, mapa national, mapa government agency, mapa GOCC. Transfer for public use. Then deduct that, you will arrive at a final basis. Final basis, dyan ka mag-multiply. Dyan ka mag-compute ng vanishing. Gaano na ba katagal na namatay yung prior decedent? Sir, kamamatay lang. Within 1 year lang, sir. 100%. Sir, lagpas 1 year pero hindi lagpas 2. 80%. Lagpas 2 pero hindi lagpas 3. 60%. Lagpas 3 pero not more than 4. 40%. Lagpas 4 pero hindi lagpas 5, 20%. And that's it. That's your vanishing deduction. Okay? So ito yung rates na kailangan natin for estate taxation purposes. Okay. So sample lang nga natin. Tingnan natin kung meron tayong problem dito. Dali Dali. Paano kay Hindi ko makita yung
I-mute. Saan? Saan yung mute? Wait lang ha, may tatanungin lang 1 minute. May tatanungin lang yung staff ko. Saan na yun? Okay, saglit lang ha. Pasensya na, may tinanong lang yung aking staff. Dali. So, hanap tayo ng problem sa vanishing deduction. Yan, eto. Eto, dito tayo. Si Sabilio ay resident-decident. By the way, allowed ito regardless of the classification ng decedent. Okay, allowed ito regardless of the classification ng decedent. Okay, so vanishing. So ang tanong, magkano vanishing? Although napakita ko na kagad yung sagot, no? Anyway, ito lang. Magkano vanishing? So ang unang step, kasi silipin mo to, oh. Itong real estate, saan galing? Acquired during marriage. Hindi naman sinabing galing sa donation nor inheritance. So walang vanishing. Ito, house and lot inherited. Uy, inherited. 1 year and 3 months. Uy, pasok siya. So ito may vanishing. Okay? Magkano kukunin nating amount? Sabi niya, ang fair value nung minana, 1.5. Ang value ngayong namatay, 2. O ano pipiliin mo na value to take? Siyempre, 1.5. However, basahin mo lahat kasi kung nagmamana tayo kung minsan, hindi lang naman iisa ang minamana mo eh. Okay? Marami tayong kaya marami ding mayayamang mga Pinoy kasi dito lang sa office, ang dami naming pinaprocess tungkol sa estate tax. Lalo at hinahabol namin yung tax amnesty hanggang June 14. Kaya parang busy season din kami ngayon ng estate taxation kasi dahil doon sa tax amnesty rule. Hinahabol nila yung June 14 of this year para walang mga penalties. Tinan mo to, car purchase. Hindi pwede. Kaso, tinan mo, with cash received as gift from his mother. Edi donation to, edi meron. Sir, binili niya. Oo, pero saan galing yung pinambili niya? Kay mami niya, sir. Edi donation yon. Tapos, tinan mo yung cash. Inclusive of 500,000 received as inheritance from the father. Ibig sabihin, dalawa yung minana niya sa ama niya. Lupa, house and lot, saka yung sasakyan. Saka cash. Tapos maliban doon, mayroong niregalo ang mami niya sa kanya. During the year he died. Di ba ang unang rule, magkano ang value to take? Edi pagsamahin mo muna itong 2 saka 1.5, pero hindi 2 ang piliin mo. Ito, 1, 2, saka 500,000 equals 2 million. Ito, 2 million. Ito yung galing kay daddy. Hindi naman niya sinabing vanishing deduction ng galing kay mami lang o kay daddy eh. Ito yung galing kay mami. Ito yung mana, ito yung donation inter vivos. Tapos balik tayo. Sabi, dito, unpaid mortgage on the inherited house and lot. Original was 600. So nung minana niya yon, naka-mortgage yun ng 600. 100 na lang ngayon. Bakit kaya? Edi ibig sabihin, may binayad na 500,000. Nasusundan niyo ba ako? So, ito yung minana kay daddy, saka kay mami. Ito yung pareho ng pinatay ko, no? Ito yung mana kay daddy.
lupa, bahay, cash, 2 million kasi 1.5 yung house and lot, 500,000 yung pera. Naka-mortgage yung house and lot ng 600 pero nagbayad na ng 500. So ito yung initial basis. And then from initial basis, so 1.5. So initial basis over gross estate. O, silipin natin gross estate, 3 million plus 2 plus 2. O, edi 7 million. 7 million. Kaya initial basis over gross estate times lit ito, di ba? Losses, indebtedness, taxes. O, puntahan mo. Losses, indebtedness, walang losses eh. Indebtedness lang meron eh. Sir, plus transfer for public use. Wala naman sa problem eh. Alang lang pipilitin mo. So, 1.5 over 7 million times 700 equals 150. So, final basis, 1,350. Minana niya ito, 1 year and 3 months, di ba? O di, not more than 2 years. Kung not more than 2 years, 80%. Pero ang tinanong, magkano ang vanishing? Hindi naman niya sinabing, magkano ang vanishing ng galing kay mami? Magkano vanishing ng galing kay daddy? O edi i-total natin, 180, tapos computein mo rin yung galing kay mami. Pera yung binigay ni mami, di ba? Pera. So walang mortgage paid yun. Kaya dahil walang mortgage paid, pareho na yung value to take sa initial basis. Then second deduction, 500,000, that's the initial basis, over 7 million, that's the gross estate, times lit plus transfer for public use. So final basis ay 450. During the year na namatay siya to. O, edi within 1 year, o di 100%. So the vanishing deduction na galing kay mami 450. Yung vanishing na galing kay daddy 1,080,000. So syempre, if you add the two, the total is 1,530,000. O, yung mga iba dyan, di na nagpapakita. O. Magpakita kayo. Okay? Any question? Nasundan nyo ba si vanishing deduction? I hope okay yung unang quiz nyo, ha? By the way, dapat i-expect nyo na anytime pwede akong magpa-recite sa inyo. Okay? So, hindi naman pwede kasing ako lang nagsasalita. So, kailangan nating ma-check kung kayo ba ay nakikinig. So, balikan natin dito. We are done with expenses, losses, indebtedness. We now proceed to transfer for public use. Diniscuss ko na to. Pati vanishing, tapos na rin ako. Ano yung transfer for public use? Yan yung ipinamana sa gobyerno. Local government, national government, GOCCs. Anong gagawin sa transfer for public use? Idagdag mo muna siya sa gross estate, then i-deduct as deduction, net effect 0. So in short, I am done with ordinary deductions. Okay? Mamaya na natin i-discuss to. To. Okay, next. Special muna. Special deductions. So there are 3 types of special deductions. May tinatawag tayong standard deduction, family home, saka RA 4917. Okay, standard deduction, family home, 4917. Limuel, anong rule sa ano yung standard deduction, iho? Ito po yung dinededuct without qualification from the law. Okay, so in short, is it an automatic deduction from the gross estate? Without need for any proof? Yes po, parang additional deduction po without need of substantiation. Okay, kasi ang purpose lang ng batas natin dito, in short, parang ganito. Kung Pinoy ka, tapos ang halaga ng mga pag-aari na iiwan mo sa mundong ito ay hindi naman lalagpas 5 milyon,
walang estate tax yun. Therefore, lumalabas, ang ine-estate tax lang yung medyo may kaya. Can you follow? Kasi standard deduction pa lang, 5 million na. Okay. Robert, applicable ba to sa lahat? Yung standard deduction. Sir, kapag non-resident alien po, 500,000 lang. All other types of decedents, Po, magkano? 5 million. 5 million po. Okay, 5M. So allowed din ito sa non-resident alien na namatay, pero 500,000 lang. O as simple as that. Yun na yung standard deduction. Okay? O. Hindi natin kailangan i-prove yan kasi provided ng batas na automatic deduction yan. Okay. Family home, Miss Jerlu. Family home. Yes po. Family home. Will you explain, Iha? Family home deduction. Yung family home po is yung residence. Alam nyo, aralin nyo itong estate tax. Kasi limbawa, mga relatives nyo, mga kaibigan nyo, na namatayan, halimbawa, may pag-aari yung kanilang nanay, tatay, etc. Alam nyo yung mga rules. Kagaya ngayon, meron tayong co-teacher sa UST, yung kanyang bahay lupa sa Cavite ay binili niya sa kapatid niya. Pero actually, hindi na-document ng maigi yung pagbili. Namatay yung kapatid. Kanino yung bahay lupa? Hindi naman pwedeng ipamana ng kapatid doon sa teacher natin dyan sa UST kasi ang kapatid ay hindi naman heir. Di ba ang heir lang ay anak, asawa, magulang kung walang anak? Unless may last will and testament yung namatay at sinabi niya, yung kapatid kong to, may mana siya. Wala. Kaya inaasikaso namin ngayon So ang lalabas, ang magmamana lang yung nanay kasi single yung namatay. So sabi ko, asikasuhin muna natin yung papeles, ipamana natin yung property kay nanay kasi kailangan na ring ayusin kasi matanda na rin yung nanay nila. Pag dalawang generation na yung lalabas dyan na hindi documented, hindi okay. Kaya dapat naiintindihan nyo itong estate tax. Okay, balikan natin si Jerlu. Ano naiintindihan mo, Iha, sa family home? Yung family home po is yung dwelling house, including po yung land kung nasan yung house. And ito po yung residence ng husband and wife or yung head ng family. So pwede bang walang asawa? Bawal po. Ulitin natin, pwede bang ang mag-claim ay walang asawa? Ay pwede po, basta po head of the family. Anong ibig sabihin pag sinabing head of the family? Siya po yung... So, maari sir na wala siyang asawa pero may anak. Siya po yung marami pong dependents. Oo. So, example ay single parent. O kaya, talagang mapagmahal lang sa pamilya. So, single talaga siya. Wala siyang asawa, wala ding anak. Pero, siya yung bumubuhay ng pamilya nila. Sa kanya nakatira yung mga magulang nila. Sa kanya nakatira yung mga kapatid. Nagets nyo? So, yun yung tinatawag na head of the family. Pero kung single lang, si Pedro, single. Entitled ba sa family home na deduction ang single, Iha? Hindi po. Unless head of the family. Okay. So, pag sinabing single, hindi pwede. Okay. Kagaya doon sa inaayos natin na pag-aari nung teacher natin dyan sa UST, hindi siya pwedeng mag-claim ng family home kasi single yun. Okay. How much is the amount, Iha?
Lower of 10 million or the fair market value at the time of the death of the decedent po. Lower of the Fair market value at the time of the decedent's death po or 10 million. basta maximum of 10M. 10 million. Maximum of 10M. So, dapat fair value yan. Fair value upon death. However, if the amount is higher than 10M, hanggang 10M ka lang because that's the maximum amount. Maureen, are all decedents entitled to this family home deduction? No po, sir. Sino lang ang allowed? Residents and citizens po. Okay, so hindi pwede dyan ang non-resident aliens. Okay, sandali ha. Bakit wala akong exercises? Hanap lang tayo ng exercises. So in short, pagdating sa non-resident alien na decedent, isa lang ang pwede sa kanila. Isa lang. Standard deduction in the amount of 500,000. Okay? Okay. So dito tayo. Okay. Compute natin to. Dito na lang. Sige. Christoph. Basahin mo nga, iho. Pedro died on November 1, 2018, leaving a family home composed of the following conjugal house worth 8 million and the land which he exclusively owned valued at 4 million. He also owns a vacation house in Baguio worth 7 million. Conjugal house worth 8 million. Ano ibig sabihin ng conjugal house? Pagmamay-ari po ng dalawang ng mag-asawa. Pag-aari ng mag-asawa. So what will we do pag ganon? Ayun po yung subject to family home deduction. So magkano ang allowed? Not more. 8 million po. Bakit 8M? Kasi yun lang po yung bahay ng mag-asawa po, ng head of the family. Pag sinabi mo bang family home, how do you compute? Not more than 10 million po. So how did you arrive at the amount? Is it simply 8 million? Excuse me. Napakita ko na yung computation, iho. Is it 8 million lang? How did you get the 8 million? Yung 4 million po exclusively. So ano ngayon kung exclusively owned? Inad po siya sa wait lang po. $8 million divided by 2 po. Bakit kailangan mag-divide by 2? Kasi po conjugal house. Okay, so kung yung property ay common property, siyempre kunin mo lang yung kay namatay. So divide by 2 yun. Okay po. 4 million po. Tapos yung lupa, since exclusive niya yun, kanyang buo yan. So 8 divided by 2 equals 4 plus 4 equals 8. Can you follow? Christoph, how about the vacation house? Hindi po siya kasama sa Kasi vacation house po siya. unang-una, isa lang dapat ang family home. Opo. Pangalawa, maliwanag na hindi yan family home kasi vacation house. Vacation house. Okay? Okay, next. Peñarroyo. Miss Christine. Pakibasa iha.
Based on the preceding number, if the house is also an exclusive property, how much is the deductible family home allowance? Oh, 10 million po. paano? 10, How did you get it? ano po, yung 8 million po, tsaka yung 4 million po. You add the two. Apo. O, 12 million yon. 10 lang po yung pwede. 10 million lang po yung pwede sa family home. Kaya hanggang 10 million lang yung limit or yung maximum amount. Apo. 8 plus 4 equals 12. But since maximum is 10, so our answer is 10. Can you follow? Okay. So maliwanag ha, si family home. Okay, si standard deduction. Puntahan naman natin si RA 4917. Pag sinabi natin RA 4917, we pertain to death benefit from employer. Death benefit from employer. So, siyempre, hindi naman lahat ng namamatay may ganyan. So, depende kung meron. So, kung yung estate o pamilya ng namatay ay may natanggap na death benefit from employer ni namatay, it shall not be subject to estate tax. However, since nasa deduction yan, di ba hindi nga tayo pwedeng mag-deduct ng wala sa estate, di ba? So ang rule, idagdag mo muna yun sa estate, then i-deduct mo din. Net effect 0. So halimbawa, may natanggap na death benefit na 1M. So yung 1M na 4917, ilagay sa gross estate. And then ilagay mo din sa special deduction. Net effect 0. Okay. And then, kung yung namatay ay married, natural, hindi niya pag-aari lang to. Pag-aari nilang mag-asawa to. Kaya nga unang-una may exclusive saka may common eh. So, kung yung namatay ay married, kaltasan mo to ng kalahati. Kalsatan mo to ng kalahati. So, yan yung tinatawag na share of the surviving spouse. Then we arrive at your net taxable estate. So ito nang i-multiply mo ng 6% and that will be the estate tax due. Maliwanag? O, may katanungan ba tayo? Okay. Last topic natin, bago tayo pumunta sa ibang topics, ay yung deduction from the gross estate ng NRA. Non-resident alien decedent. So ganito, okay. Allowed ba to? Allowed ba to sa NRA? Yes, allowed lahat ito. However, allocated siya. Ibig sabihin, i-compute mo muna to. Halimbawa, 2 million, lumabas 1M. Kung ang total niyan ay 1M, hindi yun ang deductible. Kasi may limit. I-multiply mo yan sa gross estate Philippines over gross estate world. Can you follow? I-multiply mo yan sa gross estate Philippines over gross estate world. For you to arrive at allowable deduction. Hanap tayo ng problem ha. So, halimbawa, isahin ko na. So, pag NRA, allowed to pero allocated. Allowed ito as is. Kung paano mo na-compute kanina. Allowed ito as is. Kung paano tayo nag-compute. Allowed ang standard deduction pero 500,000. Hindi siya pwede ng family home. Bakit? Natural, non-resident. Hindi siya nakatira dito. Sasabihin mong may family home, hindi nga nakatira dito. Hindi siya pwede ng RA 4917. Bakit? Hindi yan taga-Pilipinas eh. So, are you thinking na yan ay nagtatrabaho dito sa Pilipinas? So, under the law, hindi siya allowed nun. So, ang allowed lang sa kanya ay losses, indebtedness, taxes, etc. Vanishing deduction, transfer for public use, standard na 500,000. Tapos, itong LIT,
losses, indebtedness, taxes, and others ay proportional. So kung kunwari 1 million nakuha mo o 1 million, i-multiply mo ng GE Philippines. Halimbawa, ang GE Philippines 5. Ang GE all over the world ay 10. So 5/10. So kalahati lang. So instead na 1 million, ang allowed lang ay 500,000. Okay? Oh. So we are actually done with chapter 3. We are effectively done with chapter 3. So I require you to submit na-upload na ba ng staff ko yung solutions manual? Hindi pa. Papasubmit ko sana muna yung chapter 3 na mga computations sa WebEx. And then I will give you the solutions sa WebEx. I will also discuss some of the problems kung may problem kayo doon sa mga exercises. So Christoph, kahit multiple choice questions lang. Okay lang, Christoph? Christoph, how do you submit your assignment sa ibang subjects niyo? Paano kayo nagsasubmit? Pasensya na ha. Through email po, sir. Lahat kayo mag-i-email isa-isa. Opo. Pwede naman po, sir, G Drive po, tapos i-email ko na lang po yung link sa inyo. Sige, ganun na lang. Okay, ganun na lang. I-check ko yan ha, kasi meron naman akong taga-check dito. So, we will check it. Okay? O, sige, Okay po, sir. umpisahan natin yung umpisahan natin yung chapter 4 para maumpisahan na natin. Okay? Chapter 4. Chapter 4, so ito yung kapag ka may asawa yung namatay. O yan, so baka interested kayo. Pag ako ay mag-aasawa, ano ba yung rules pagdating sa mga properties? So sa mga nagplaplano na in the future ay magkapamilya, makinig kayo. So sa mga walang kaplano-planong magpamilya in the future, baka malay mo, ngayon mo lang nararamdaman yan, di ba? Pero, okay. So, in short, importante ito. So, this is pareho ng chapter 2, cross estate. Yun nga lang, may asawa na yung namatay. Okay? Kaya, di ba sabi nga natin, kung may asawa yung namatay, yung pag-aari ni namatay, i-classify mo into 2. Exclusive niya sa kapag-aari nilang dalawa. Alam nyo, karamihan sa mga Pinoy, they are not even aware sa mga ganyan. May client nga ako estate tax ha. 4 silang magkakapatid. Yung isa nasa Amerika, yung 3 nasa Pilipinas, yung isa ay abogado. Hindi nga niya naintindihan to. At hindi niya naintindihan yung free portion. Tuwang-tuwa siya nung diniscuss ko sa kanya yung free portion. Ngayon lang daw niya naintindihan. Matagal na siyang lawyer. Kaya alam nyo, malaki ang tiwala ng iba sa atin as accountants pagdating sa taxes. Even lawyers ay aminado na you know better than them. Unless yun yung pinapractice nila. Biruin mo, lawyer, hindi niya naintindihan yung free portion. Kahit daw nung siya nag-aaral at nung lawyer na siya. At di naman niya kasi prinactice. So, chapter 4 is pertaining to property relationship. Property relationship pertains to the agreements or marriage settlements between spouses on how they manage the property. So halimbawa, si Pedro may mga sasakyan. Si Pedro ay binata. May mga sasakyan siya, may mga apartments siya. Si Ana ay dalaga. Meron siyang pera sa bangko, meron siyang mga shares of stocks.
Dahil sila ay nagmamahalan, so sila ay pinag-isang dibdib. Tama ba ako? They got married. Okay? Oh. Tanong. So yung mga sasakyan ni Pedro, mga apartments ni Pedro, kay Pedro pa rin ba yon? O sa kanilang dalawa na? Yung mga shares of stocks ni Ana, yung pera ni Ana, kay Ana lang ba yung mga yon o sa kanilang mag-asawa na? Oh, yun yung i-address natin sa chapter 4. Property relationship. Or tinatawag ding marriage settlement. Okay, marriage settlement between spouses. Okay, for taxation purposes, under our tax code, for taxation purposes, we have actually 3. Community, o may tinatawag tayong conjugal partnership of gains or CPG, absolute community of property, saka yung complete separation. Yung complete separation, itong mga to, hindi mo makikita sa tax code natin. Nasa ano to, sorry, nasa civil code. New civil code. Okay? So, halimbawa, complete separation. Kami ni ex ko, ni ex-girlfriend ko, na asawa ko na. Under kami ng complete separation. So, eto pag-aari ko bago kami kinasal. Eto pag-aari niya bago kami kinasal. So, yung pag-aari ko bago kami ikinasal, sa akin lang. Kasal na kami, sa akin lang yun. Yung pag-aari niya, sa kanya lang din. Complete separation. Di ba kung minsan naririnig nyo yan sa mga mayayaman tapos may prenuptial agreement? Ay, mayaman ka sir. Hindi naman. Yan kasi ang problema sa mga Pinoy. Okay? Akala nila, ito para lang sa mayayaman. Hindi. So halimbawa, di ba? Kung minsan, ito yung normally na naririnig mo, nababasa mo, napapanood mo sa TV, mga drama, etc. Na si mayaman na lalaki papakasalan si pobreng babae. Oh. Ayaw ng pamilya ng mayamang lalaki si pobreng babae kasi wala namang kayamanan itong babae, samantalang itong si lalaki sobrang yaman. Anong sasabihin? Sasabihin na gusto lang niya. Gusto lang niya yung kayamanan mo. Ba't kaya hindi rin sabihin nung pamilya ng babae sa lalaki na gusto lang niya ng kagandahan ng anak ko? Quits lang din naman, di ba? Pero actually, ito yung medyo matinding misconception pagdating sa complete separation. Sasabihin nung pobre na pamilya, huwag ka nang magpakasal dyan eh. Complete separation kayo? Enter kayo into agreement na complete separation kayo? O edi pag namatay yan, wala ka ring pakinabang. Mali iyon, mali. Mali iyon. Pag namatay yung lalaking mayaman, tandaan mo, asawa yung babae. Forced heir yun. Forced heir. Kaya ang sabihin mo, kung ang papakasalan mo ay sobrang yaman na lalaki na matanda na, tapos sabi nung pamilya nung lalaki, mag-enter kayo into complete separation na agreement, prenuptial agreement. Tapos sasabihin ng pamilya ng pobre na babae, huwag na kasi wala ka namang mapapala pag namatay yan. The answer is no. Sabihin mo, hindi. Asawa niya ako eh. Basta dapat legal kang asawa. O, chismisan tayo konti. Sir, si Gretchen. Gretchen Barreto, sir. Chinismis lang sa akin to ni Earl the Pearl Garcia. Earl the Pearl Garcia. Ang tawag kasi namin kay Earl Garcia ay Earl the Pearl. Tuwang-tuwa siya pag tinatawag siyang Perlas. Okay, si Earl Garcia. Sabi ni Earl Garcia, ewan ko kung totoo, saan niya kaya nasakap na chismis, no? Si Gretchen Barreto daw ay hindi daw legal na asawa. Tama ba? So tanong, tagapagmana ba si Gretchen? Hindi. Hindi pala siya asawa eh. Pero pwede bang magmana si Gretchen? Oo, kung may last will and testament yung asawa niya. Sino yon? Basta. Okay. Type nyo nga. Sino yan ulit?
Kowang ko, di ba? Kowang ko. Tama ba ako? So paano yun, sir? Mamatay yung asawa ni... Tatawagin ba nating asawa? Paano nga ba tawag natin? Partner na lang, partner. Paano yan, sir? Namatay yung... Oh, anong pangalan? Mukhang alam na alam niyo yung pangalan na. Talagang may nag-chat, oh. Antonio. Grabe, talagang Antonio, ah. Tony Boy. Tama ba? Siya din ba yung Tony Boy? Oh, Tony Boy Kowangko. Oh, thank you for the info. So, paano yun, sir, pag namatay si Tony Boy? May mamamana ba si Gretchen? The answer is only if gumawa ng last will and testament si Tony Boy. At ang pwede lang mamana ni Gretchen ay free portion lang. Hindi siya legal na asawa eh. Pero may anak sila. So yung anak, legal heir yun. So ulitin ko ha, kahit ang pinakasalan mo ay mayaman at nag-enter kayo into complete separation, may mana ka pa rin. Ano lang to? Management of properties. Sir, matanong ko sir, totoo bang nasa complete separation kayo ng wife mo? Oo. Maganda ba yan, sir? Hindi ba pangit? Mag-asawa na kayo tapos complete separation? Actually, may mga advantages, disadvantages. Napakaganda ng complete separation kung parehong responsible. Example ha, sampulan ko kayo. Ako, siguro aware naman kayo, meron akong sariling practice, di ba? Meron akong mga ibang pinagkakaabalahan. So halimbawa, nung tinayo ko itong practice ko, hindi na namin kailangan mag-debate na, uy, mag-invest ako ng ganito sa practice ko. Uy, magtayo ako ng publishing ko. Uy, magtayo ako ng bookshop ko. We don't need to debate on that. Kasi that's my money, di ba? So, I can open a new business on my own. Samantalang kung common property, tapos magkaiba kayo ng point of view, wala na. Wala na, di ba? Yun yung isang advantage. Pangalawa, galing ako sa mahirap na pamilya eh. Galing ako sa napakalaking pamilya na mahirap pero masaya. In fact, 11 kami. Ang galing ng mga magulang ko, di ba? 11 kami. Ganyan kasi ang buhay nung unang panahon, lalo sa mga probinsya. Ako ang pangwalo. Kaya ako ang pinakamamahal kasi pangwalo, di ba? Swerte, pangwalo. Ako yung pangwalo. So, halimbawa, nangailangan yung pamilya ko ng pera, ng tulong. Tingnan mo sa complete separation, tingnan mo advantage niya. Nangailangan yung pamilya ko ng tulong. I can help anytime. Nangailangan yung pamilya niya, she can help anytime. Di ba kung minsan yun yung pinag-aawayan ng mga mag-aasawa? Kasi yung pera nilang dalawa, itinulong doon sa isang pamilya. Tapos halimbawa, kagaya ko, baliktad kami ng asawa ko. Big family kami, sila naman, small family, dalawa lang silang magkapatid. Ako 11. So kung minsan diyan nag-aaway na, ang dami mo, lahat na lang nang napag-ipunan natin, tinulong mo sa pamilya mo, bla bla bla, di ba? We don't have any issue na gano'n kapag complete separation. So you focus doon sa pag-iibigan nyo, hindi doon sa property nyo. Ba't ba kayo nag-asawa? Hindi naman sa inasawa ba kita dahil ikaw ay may property ganito? In fact, nung kami ikinasal, wala kami mga pag-aari. But we believe na dahil sa aming pagsisikap ay magkakaroon din, makakapagpundar din. So we decided to enter into that type of agreement. Another advantage, kasi alam nyo, karamihan, medyo, ewan ko lang, karamihan ng Pinoy, no? Akala nila ang pangit-pangit nito. Akala nila ito ay gawain ng mga Pinoy na ang mahal lang sa buhay ay pag-aari. Actually, mali. Gusto ko actually mapalitan yung ganong kaisipan ng mga Pinoy. Kasi alam mo ang maganda sa complete separation? Para kayong may healthy competition, parang ganon. Tapos tingnan mo, halimbawa, galing ako sa mahirap na pamilya, di ba? Nung medyo nakakapag-ipon na tayo ng konti, nakakapagpundar na tayo ng konti, gusto ko ring
marewardan ang aking sarili. Kaya, hindi naman sa nagyayabang ako, pero, sige, magyayabang ako sa inyo ha, for purposes of discussion. Pag hindi ganito suot ko, medyo I'm not comfortable. Yabang ni sir. Yabang ni sir. Oo, pero sa bandang huli na ng buhay ko to, yung hindi yung nung ako'y binata pa, nagets nyo? So, ito ay noong ako ay medyo sabihin na nating nagkakasobra-sobra na ng blessings. Can you follow? So, isang paraan ko yun para naman, kasi alam na naman, nagpapakasahirap ka sa buhay mo, tapos di mo malang i-enjoy yung pinaghihirapan mo, di ba? So, pansinin mo, halimbawa, bibili ako ng gamit ko. Kung hindi complete separation, na kanino yung pera? Na kay asawang babae. Di ba? Normally, ganon. So, halimbawa, may nakita ko magandang damit. Mamahalin. Paano ko mabibili? Wala akong pera na kay misis. So, magpapaalam pa ako. Bili ako. Ano sasabihin ng asawa? Di ba kami bili mo lang? Biruin mo yon. Nagpapakahirap kang magtrabaho para damit lang di mo mabili. Wow! Di ba? May pera ka, pero damit lang di mo mabili. Anong klaseng buhay yan? Nakikita nyo yung mga advantages ng complete separation? Ganun siya. Are you encouraging, sir, complete separation? Depende nga kasi. Kasi halimbawa, kung ako na asawa ng ex ko ay irresponsible. Ex lang tawag ko. Lokohan lang namin, ex. So kung ako ay irresponsible at nilagay ko lahat sa mga luho ko, etc., doon mahirap ang complete separation. So lahat yan may advantages, disadvantages. Inuna ko lang si complete separation kasi yan yung pinakamadaling ituro, pinakamadaling maintindihan. Okay, punta naman natin si letter A. Absolute community of property or ACOP. Ito yung alam na alam mo sa isang Pinoy. Si Pedro may bahay bago ikinasal. Nung sila'y kinasal, sa kanilang dalawa na. Si Ana ay may pera sa bangko bago ikinasal. Nung kinasal sila, pera na nilang dalawa. May binili silang lupa, kasal na sila. Sa kanilang dalawa. Yan yung 1 plus 1 equals 1. Ang sayo ay akin na rin. Ang akin ay sayo na rin. That's absolute community of property. Can you follow? Sir, kung ako'y ikakasal, saan ako dyan? The answer is, depende. Nag-enter ba kayo sa prenup o hindi? Nag-enter, sir. O anong pinagkasunduan nyo? Letter B, sir. O edi letter B kayo, yun pala pinagkasunduan nyo. Ay, sir, nag-prenup kami, letter C. O edi letter C. Nag-prenup kami, sir, letter A. O edi letter A. Nag-prenup ka pa, letter A pala. Wala kaming prenup, sir. Kailan kayo kinasal? Kasi kung ikinasal kayo bago mag-August 3, 1988, letter B yun. Conjugal partnership of gains. Pero kung kinasal ka on or after August 3, 1988 or on or after the effectivity of the new family code o kaya ngayon ka ikasal at wala kayong agreement basta, sir, nung nakita ko siya, feeling ko mahal na mahal ko siya. Ganun din yung nararamdaman niya, sir. Nagkataon, sir, 1 block away simbahan. Dumiretso kami, sir, sa simbahan. Nagpakasal kami agad. Kunwari lang, nangyari yung kasalan agad. O, saan kayo dyan? Ngayon kayo kinasal eh. O, di letter A. Absolute community of property. Okay, puntahan naman natin si letter B. Although expound pa natin mamaya. Puntahan naman natin si letter B. Conjugal partnership of gains. Pansinin mo, conjugal partnership of gains. Saan kayo partner? Gains. Example, si Pedro may mga sasakyan. May mga sasakyan. Okay, si Ana may mga apartments. May mga apartments. Mahirap i-drawing yung sasakyan eh. They entered into agreement, letter B.
Conjugal partnership of gains. Ganito yon. Etong mga sasakyan kay Pedro lang. Etong kay Ana lang. Exclusive to ni Pedro, exclusive to ni Ana. Kaso itong mga sasakyan nagkaroon ng income kasi nirehistro sa Grab. Etong mga apartments, natural, pinapaupahan yan. So may income yan. So etong income, dyan sila partner. Partnership of gains. Pagdating sa income, property nilang dalawa. So actually, kung ayaw mo ng complete separation, maganda siguro boy. Para at least meron kang exclusive. Di ba? Sir, alam mo, bago kami kinasal, 10 ang baka namin. 10 ang baka ko. O, yung 10 baka sa'yo. Nung ikinasal na kami, sir, nanganak yung baka ng 10 din. O, yung 10 anak ng mga baka mo, sa inyong dalawa na. Kasi fruits yun eh, fruits. Gains. So the property itself, exclusive mo. But the gain, sa'yo. So, ano mas maganda? A, B, C, depende sa inyo. Depende sa inyo. Okay? So, balikan natin si A. Technically sa A, pag absolute community of property, almost everything sa inyong dalawa. Almost everything sa inyong dalawa. Except kung may mana ka during marriage. Kung may mana ka during marriage. So, pansin mo to. Acquired during marriage. Pag donation or inheritance, so gratuitous transfer. Gratuitous transfer. Yan man ay akop or CPG. Pag gratuitous transfer, pansinin mo. Exclusive. Exclusive. Alam mo sir, yung minana namin, yung minana ko, nag-earn ng income. So sa akop, exclusive din yon. Ang rule dito, the fruit will follow the source. Kung ano ang puno, yun ang bunga. Alam mo sir, noong kinasal na kami, pinamanahan ako ng mga magulang ko ng isang property worth 10 million. O, sa'yo yon. Tapos sir, kinonvert ko sa isang resort, kumikita. Eh kung absolute community kayo, sa'yo pa rin yung kita. CPG. Pinamanahan ako sa NAR ng malaking property worth 10 million. Oh, eh di exclusive mo. Kinonvert ko sir sa resort, kumikita. Yung kita, common. Kasi conjugal partnership of gains. And so on and so forth. So if hindi clear kung yan ay exclusive or common, ang assumption ay common kasi mag-asawa kayo eh. Ay sir, kasal na kami. Tapos may binili ako, ginamit ko yung sarili kong pag-aari. O edi exclusive mo. Kasal na kami sir, may napundar kaming dalawa. May napundar kaming dalawa. Eh, napundar nyong dalawa eh. Edi common property. Sir, alam mo yung bag ko, worth 500,000 yon. Hermes, kunwari, tama ba pronunciation ko mga girls? Hermes, sir, 500,000 yon. 500,000. Eh, ang tawag mo doon, property for personal and exclusive use. So, sino ba gumagamit ng bag na yon na Hermes na worth 500,000? Yung babae, o the exclusive ni babae. Pero sir, ang bumili nun nung lalaki, wala tayong pakialam. Kasi for personal and exclusive use eh. Kay babae yun. Unless nangangarap yung lalaki na gamitin. Di ba? Ngayon, pagdating sa jewelry, personal and exclusive use, di ba? For personal and exclusive use. Okay? Pagdating sa akop, common property. Pagdating sa akop. Under family code.
Article 92. Okay? Ng Family Code. Pero pagdating sa CPG, exclusive. So, kailangan yung reviewin to. So, ganun lang naman. So, kung maintindihan, kasi importante na malaman nyo kung exclusive yan o common. Kasi kung hindi mo kabisado, tapos ang ibibigay sa problem ay may asawa yung namatay, magkakamali ka sa pag-determine ng gross estate. Pag mali yung gross estate mo, siyempre domino effect na yan. Mali na lahat. Okay, mali na lahat. So we will continue discussing next meeting. So practically, na-discuss na natin chapter 4. Although dadagdagan natin next meeting, mag-exercises tayo siguro. So we're almost done with estate taxation actually. Okay, tax credit na lang yung kulang. Tapos magdo-donors tax na tayo. Okay, may tanong ba tayo bago tayo mag-iwalay? Medyo gutom na ako eh. May mga katanungan ba kayo? Naisip nyo na kung saan kayo dyan? Alamin nyo nga kung ano yung property relationship ng mga magulang nyo. Para alam nyo. Tapos, ilan ba kayong magkakapatid? Parang nagko-compute ka ng mana mo, no? Parang ang pangit, no? Pero alam nyo, yan pa yung isang gusto kong makorek sa practice ng mga Pinoy. Di ba ganito? Halimbawa, kaming mag-asawa magpapakahirap para sa kabutihan ng aming anak. Di ba ganon? Anak o mga anak. Sana madagdagan pa anak namin. Iisa pa lang kasi. So di ba ganon ang ginagawa ng mga magulang? Nagpapakahirap para maganda ang kinabukasan ng mga anak. Pero anong ginagawa ng mga Pinoy? Pag yumaman na yung mag-asawa, binibigay ba sa anak? Hindi, hanggat hindi namamatay yung mag-asawa. Kailan mo nakukuha yung mana mo? Pagpatay na yung mga magulang mo, paano kung sa angkan nyo, matagal kayong mamamatay? Parang namamatay kayo mga 90 plus. Ganun. So, ilang taon ka na nung nagmana ka sa magulang mo? 70 plus. Paano mo pa ma-enjoy yun? Tapos paano kung, normally, di ba, hindi nga natin pinaghahatian yung mana natin hanggat hindi namamatay yung dalawa? Yung isa umabot pa ng 100. Ilang taon ka na? 80 ka na. Saka mo palang mamamana. Saka mo palang ma-enjoy yung pinaghirapan ng mga magulang mo. My God. Di ba ang mali nun? Di ba mali? Kaya alam nyo, ine-encourage ko kayo, kung kayo maging magulang later, huwag nyo nang hintayin ipamana nyo yun sa mga anak nyo. Bakit? Gusto mong mamatay na agad tapos ibigay mo na? O kung hindi naman at gusto mo ng long life, ibig mo sabihin, alimbawa ako, gusto mo magpamana ako sa anak ko o kung sana madagdagan pa sa mga anak ko pag ako ay malapit na talagang mamatay. Ay, hindi ko gagawin yun. So anong gagawin ko? Di habang lumalaki sila, unti-unti na akong mag-donate sa kanila. Halimbawa, sa age nyo, lalo kung may kaya mga magulang nyo, ikwento nyo kayo sa mga magulang nyo to, baka ma-encourage nyo sila. Mapa, nasa tamang edad na ako 18 na ako. Malapit na ako mag-18. Maganda naman buhay natin, Mapa. Hindi mo ba ako i-train na magnegosyo on my own? Ayoko doon sa company mo, Mami, Daddy. Gusto ko on my own ako, tatayo. Pero bigyan mo ako. 5 million lang, Mami. 5 million lang muna. Gagawin ko yon. Kung may ganun ako, gagawin ko yon. Paano, sir, kung nawaldas? O paano kung hindi naging successful? Edi bigyan kita ulit. Wow, sana all, may ganun paraging pera, sir. Di ba, ang usapan nga natin, kunwari, naging mayaman ng mga magulang mo. Edi bigyan kita ulit. Importante sa akin, bago ako mamatay, alam kong kaya mo nang mag-manage ng ganyang halaga. Anong gusto mo? Pamamanahan mo sila ng bulto-bultong kayamanan. Pero hindi mo alam kung kaya nilang i-manage yan. Paano mo malalaman kung kaya nilang i-manage yan? Dapat ngayon pa lang, bigyan mo na sila, di ba? Kung pumalya sila sa mga umpisa, that's life. Bakit ikaw ba kaagad? Perfecto. So, kausapin mo na mga magulang mo, Ma, Pa. Di ba, Ma, Pa? Maganda na. Ganun. Gusto mo ba, Ma, Pa? Mamanahin ko yan kapag ikaw ay 90 na, Ma. May ilang taon na ako nun, Ma. May mga apo ka na nun. Pero di ba totoo? Di ba totoo? Kagaya nitong ang dami naming sinesettle. Kagaya nung
Mga magkakapatid, 90 plus na, hindi na makapagsulat yung nanay. Hindi pa rin namamana ng mga anak. Mali, di ba? Mali yung ano natin practice natin mga Pinoy. I-correct natin. Kaya kausapin mo mga magulang mo, sabihin mo, ma, pa, daddy, mami, mali Mali, kamo. Sabihin mo, ma, pag nag-donate ka, 6% lang naman Oh. Okay, benta mo sa akin, ma. Kunwari, binenta mo sa akin. Capital gains tax, 6% lang din. Kahit ano piliin mo. Ma, kahit ano piliin mo, ibenta mo sa akin, 6% capital gains tax. Ipamana mo sa akin, 6% estate tax. I-donate mo sa akin, 6% donor's tax. Kaya nga, pinagpapare-pareho na para kahit saan dyan piliin mo Pero, as parent, I will not choose estate tax. Gusto ko, kung malapit na akong makuha ni Lord, bago pa mangyari yung panahong yon, substantially, nabigyan ko na yung mga anak ko. Hindi basta bigyan mo lang sila, you teach them how to live, parang gano'n. Bigyan mo sila ng kumayod, pero bigyan mo sila ng pang-umpisa. Bigyan mo sila ng pang-umpisa, gano'n.